Hello mga ate ko, tara samahan niyo ako maglinis ng cage ng aso kasi nga marami na silang pupo at sobrang dumi na ng cage nila at kailangan ng linisin. Ngayong araw nga pala ng Sunday ay wala kaming pasok, dalawa ni Jowler kasi nga day off po namin tuwing linggo. Kaya talagang malilinis talaga namin tong araw na ito. Pero bago yan, magtitimpla muna ako ng kape kasi nga hindi pa kami nag-aalmusal kaya kinagat-kagat ko na talaga tong kape na to kasi nga napakatigas at wala kaming makikitang gunting na yan. O di ba nga nag-grab na ako kasi nga wala na ako maisip na masabi. Kasi napakatagal naman magtimpla ng baklang. Habang nga pala ako ay nagtitimpla rito ng kape guys, kakwentuhan ko muna kayo. Ako nga pala ay mahilig ako mag-alaga ng mga hayop. Hindi ko ito alam kung saan ko tinamana. Dati nga may kalapati ako dati, sobrang dami binili ko sa tito ko. Ngayon, hindi ko namamalayan. Sobrang itim ko na pala yung panahon na yun kasi nga palakpak ako ng palakpak sa katanghalian ng tapat. Wala akong ginawa kundi pumalakpak ng pumalakpak at palipad ng kalapate. Ayun lang naman, share ko lang. Balik tayo sa paglilinis ng cage ng aso. Kailangan lagi malinis ng cage ng aso natin kasi naranasan ko na yung guys na nagpaligo nga pala ako ng Shih Tzu. Tapos dumikit yung tae dun sa may pinakabalahibo nila na nahihirapan ako linisin kasi nga sobrang dikit guys. Kaya kailangan lagi malinis yung cage ng aso. Sa punto na to, isisimulan ko na nga silang linisin. Ayun nga, kinuha ko na nga dyan yung red na cage natin para ilipat sila dyan. Kasi nga sobrang hyper nila guys. Hindi sila pwedeng masaway lang talaga na hindi katulad ng ibang shih tzu na kapag sinaway mo ay susunod na agad. Sila hindi. Talagang matitigas yung ulo nila katulad nila yung mag-ina na yan, ni Scarlett tsaka ni Kobe. Talagang napakakulit niya parang kumain ng chocolate. Nabubulol pa nga ako nung time na yan kasi nga hindi pa ako sanay mag ganto-ganto. Hindi ko lang alam mo bakit. Siyempre sa una naman hindi tayo perfecto, 'di ba? Pero maranasan din natin na matututunan din natin yung mga ganito ganito na sobrang sanay na talaga. Kaya wag niyo ako ininis kundi sasakmalin ko kayo. Pinagsama ko muna silang dalawa niya kasi hindi ako makapaglinis na maayos kasi sobrang gulo niyan dalawa. Yung kabilang side ng aso ko guys, mag-ina rin yun eh. Si Negra tsaka si Isko, bibigay lang sa akin yan ng lolo ko kaya inalagaan ko lang din. Sa pag-aalaga naman ng aso guys, ang masasabi ko lang din is napaka-effortless. Kasi nga tuwing umaga, papakainin mo, bibigyan mo ng tubig. Hindi mo naman pwede na naalis ka na wala silang pagkain, wala silang tubig. Mali-dehydrate naman sila, kawawa naman sila. Kaya guys, wag po natin hayaan na mawalan po ng tubig yung aso natin kapag aalis tayo ng bahay. Kasi kawawa naman po sila. Ayan po si Scobie, yan yung una naming aso ni Jordan na bigay sa amin ng lolo ko. At ayan guys, ay sinimulan ko na rin parang linisin yung cage nila para matapos na ako yung paglilinis ng cage at doon naman tayo sa pagpapakain ng manok. Nga pala, babalik ko muna pala itong magnanay dun sa cage nila, kalimutan ko na rin. Pero tapos muna tayo maglinis ng cage ng aso dyan. At punta naman tayo dun sa kapakain ng mga bantam natin guys. Alam nyo ba guys, nag-alaga ako ng bantam. Una, dalawa lang yun. Ay, tatlo lang pala bigay sa akin ng kuya ko. Tapos dumami na ng dumami. Tinatawag ko nga pala sila dyan para pakainin ko pero walang lumalapit sa akin. Siguro mga busog kakakain ng bulate. Kung makikita nyo lang lahat yan guys, napakadami yan guys. Kalat-kalat lang yan eh. Pinakawalan ko kasi nga wala akong masyadong kulungan dyan. Kaya ayan. Yung mga iba dyan guys, bigay lang sa akin ng kuya ko yan kaya medyo dumami. Sa pag-aalaga naman ng mga bantam guys is ano lang, hindi man sila magastos kasi nga medyo maliliit lang naman din sila eh. Konti lang naman din sila kumain kaya yung patuka nila hindi masyadong malakas. Tsaka iba naman nakakawala eh. Iba dyan, pinamimigay ko lang din kasi nga eh, sobrang dami na. Sa punto na nga na ito eh, wala na akong masabi kasi nga kanina pa ako isip ng isip ko ano yung mga sasabihin ko. Hindi ko na alam kung saan patungo tong mga sasabihin ko na to. Hindi ko na alam kung bakit, hindi ko na alam kung paano. You tell me, you tell me. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Yung bigla mong naisip na bigla kang sumakses eh. Pero step by the step pala. Sa mga nagtatanong dyan kung bakit ako nagbibideo ng ganito sa Reels, wala lang, gusto ko lang. Kasi natutuwa lang kasi ako na may mga nanonood kahit na hindi sila nagla-like. Okay lang naman sa akin na hindi sila mag-like eh, basta masaya ako sa mga ginagawa ko. Kaya sa may mga gusto mo ganito, wag po kayong mahiya. Pagpatuloy niyo lang po kung ano yung gusto nyo. Mararating niyo rin po yung gusto nyo marating. Ako po, wala naman po akong ni-expect na kapalit na to eh. Ang gusto ko lang po ay magpasaya ng tao. Mga ganun. Pero kung papalarin, di ba guys? Kung papalarin, edi masaya, maganda. Pero kung hindi naman, okay lang naman din sa akin kasi nga eh, may nagawa ko yung mga gusto kong gawin. Katulad nito sa pag-reels. Kaya,